doon mo na malalaman na itong ating regulator ay palyado na, no? Alright mga ka-basic, welcome sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic. Don't forget to subscribe, click the bell button, like, comment, and share. And God bless everyone. Hello mga kabisik, welcome again sa ating channel at ngayon share natin sa inyo yung mga katanungan ng ating mga kabisik na kung saan ay paano naman daw mag-check ng regulator kung hindi na siya okay or ito ay pasira na. So may mga bagay na kailangan nating maintindihan muna bago natin maintindihan yung trabaho ng ating rectifier regulator, no? Siyempre, ang rectifier regulator ay wala itong gamit or wala itong silbi, okay? Kung wala yung ating stator. Bakit? Kasi dito sa stator, galing yung supply ng ating regulator. So, meron siyang input. Ibig sabihin, may sasaksak muna dito sa ating regulator bago siya makakreate din or makapagtrabaho yung ating regulator ng tama. Okay? So, unang-una, dapat maganda muna yung input ng ating regulator or yung supply ng ating regulator. Dapat itong ating charging coil or yung ating lighting coil ay maganda. Okay? No? Ibig sabihin, okay. Dapat i-check muna natin yung ating charging coil at live coil, itong dalawang ito, kung ito ay maayos na nagpo-produce ng kuryente na alternating current, AC volts, no? Pero depende yan sa stator natin, kung gaano kalaki, gaano kaliit yung stator natin, depende naman kasi yan, kung ilan yung ilalabas nila. So, approximately, ganun, mga may 40-50 volts na AC, okay? So, AC, alternating current, galing mismo sa ating stator. Pag okay itong dalawang ito yung input ng ating regulator, ito yung supply niya, okay, ito yung ating stator. Pag okay ito, chinek natin, siyempre gamit tayo ng tester or yung ating multimeter tester, pwede naman pag umilaw ito, no? Pag halimbawa ito full wave kasi ito, no? Depende naman yan kung full wave or hindi, no? Itong stator natin ay floated, so hindi siya naka-body ground. So ibig sabihin, pag nag-test tayo ng test light, i-body ground mo yung isang end ng yung test light at ilagay mo dito yung isang tip niya. At pag i-crank mo yan o i-start mo, dapat hindi siya iilaw pag body ground mo. Kasi nga hindi ito naka-body ground dito sa ating stator, okay? Itong ating dalawang supply ng ating regulator. Pag yung isa naman, yung pink or yung white or dalawang white, dalawang pink, dalawang yellow, pag binody ground mo yung tester mo, tapos ilagay mo dito, crank mo or push start mo, at yan ay umiilaw, nako, no? Grounded na ang yung mga coil, no? Magnetic coil mo. Maybe dito may pasunog na dyan, ay nagko-contact na dito, okay? Pag ganun, pag umilaw siya ng binody ground mo at tines mo ito, okay? Pag binody ground mo at tines mo ito at hindi siya umiilaw, good yon mga kabisik. Okay? At saka yung tester, ilagay mo dito sa kabila at saka dito isa. Pag ito ay umilaw, good ng malakas, no? Dapat umilaw siya malakas, good yung ating supply ng ating regulator. So, pag na-check mo na ito, mga kabisik, ay wala ka ng problema doon sa supply ng iyong regulator. Laging tandaan lang, kailangan itong ating stator ay malaman natin kung maayos yung supply ng ating regulator. Okay? Siyempre, sa magkaiba ang pagtitest nga sa full wave at saka sa half wave or naka-body ground yung ating charging at live coil. Iba naman yun. Pag itong ating stator ay yung naka-body ground siya, itong dalawang coil natin, dapat iilaw siya pag kinabit natin sa ground yung ating test light, kinabit natin isa dito, iilaw siya, good yon. Dapat malakas. Ganoon din sa kabila, good din. At dapat pag pinagkabit mo itong dalawa, tinest light mo itong dalawa, pinagkabit mo yan, dapat siya ay hindi ilaw. Pag umiilaw na siya, wala na, no? Pasira na yung magnetic coil. So, yun. Tapos na tayo dito sa ating stator. So ngayon, pag wala ng problema dito, papasok na dito yan sa ating rectifier regulator na full wave din. Siyempre, full wave na regulator. Pag kinabit mo na yan, okay, yellow to yellow, pink to pink, pero kahit magkabaliktad yan, walang problema. Okay, pag kinabit mo na yan, so mayroon na siyang supply. Okay, yung ating, regulator. Ito, may supply na siya, no? Yan, na AC volts, na malakas na volts, no? Siyempre, ang trabaho nga ng ating rectifier regulator is i-convert niya ito, no, ng 12 volts or above pa, no? 12 volts, 13 volts, or 14 volts. Yung ating AC volts na whether 30, 40, or 50 volts na AC, alright? Iko-convert niya sa DC volts itong trabaho ng ating rectifier regulator para nga hindi masunog yung battery natin, para ma-charge yung battery natin ng maayos, ma-maintain niya yung battery natin para hindi ito bumigay, okay? Kaya nga, kino-convert niya muna sa 12 volts. Okay? Ayun ang trabaho niya. Okay? Ngayon, pag salpak nito, i-convert na niya, siyempre, ito mga kabisik, itong ground natin na green, nakalagay ito sa ground, naka-body ground to, no? Alright? So, pag good, may ground ka naman, at ito, meron ka din na nakalagay din to sa ECC wire ng ating motor, accessories wire ng ating motor. Okay, nakatap din to. Okay? At walang problema, napapasukan naman siya ng kuryente, no? Galing sa ating ECC wire. And then ito na mga kabisik. Itong red natin, ito yung output naman niya. Dito lalabas yung
13 volts or 14 volts na charging, or depende yan nga sa stator, gaano kalakas yung stator mo at gaano din yung brand or yung regulator mo, gaano din siya kalaki or kaliit, or yung processor na nilagay nila dito sa ating regulator. Okay, mga diodes, depende yan, no, kung ilan yung ilalabas niya. Pero ang mahalaga dyan mga kabisik, pag lumabas itong output natin patungo sa ating battery, no, dapat yan, pag nakakonect yan sa ating battery na, no, check natin yung battery natin, charging natin, at pag ito ay 13 volts, 0.5, no, 13.5, 0.6, 0.7, or may 0.8, okay yan, or 14 volts, okay, 14.5, okay, 7, 8, okay, 14.9, okay, no? Wag lang tayong lalagpas doon sa ating maximum na 15 above, no, or 16 na volts na 17, 18 volts. Dapat i-check muna yung, or palitan muna automatic yung regulator, kasi overcharge na yung ating battery. Ma-overcharge, masusunog. Hindi na niya kaya yung charging na binibigay ng regulator natin. Doon mo na malalaman na itong ating regulator ay palyado na, no? Pag overcharge talaga yung ating charging sa ating battery. Okay? Pag inalis mo naman ito sa battery, no? Inalis mo ito, chinek mo lang, binadiground mo, tapos chinek mo ito sa multimeter tester, at mapalo din naman siya sa 15 volts, 16 volts, 17 volts, or more than mga volts pa, no? Ay parang naging AC volts naman na maabot na ng 20, 30, 40, 50, 60, 60 volts yung ating charging. Pag inalis na rin ito sa battery, direct natin na sinukat, may problema na talaga yung ating rectifier regulator. Okay? At ngayon din, siyempre pag ito ay chinek natin, yung nilalabas niya, ay ito naman ay hindi na makapag-charge, ano? Halimbawa, good na yung stator natin, di ba? Good na ito, no? Yung charging ng ating regulator ay nandun lang sa steady lang sa 12 volts, no, or 12.5, 6, 7, mga ganun. Napakahina yon mga kabisik, hindi niya kaya maintain yung battery natin, malulubat yon, at may problema talaga ang yung regulator, no. Pag decreasing naman, halimbawa aakyat sana yung 12 volts natin na battery, pero magdi-decrease siya, bumaba ba yung volts natin, naging 11 volts or 10 volts na charging na, okay, hindi na okay yon, no. Palitan mo na yung rectifier regulator. Basta na-check mo itong supply niya, itong input niya, itong stator ay good, wala ka nang problemahin sa stator, ito yung papalitan mo. Okay? Pero siyempre, may possibility din na halimbawa, magdi-decrease yung charging mo, ito yung may problema. Okay? Check mo rin to, stator mo, baka itong supply mo sa stator ay pasira na. No? Maliit na lang yung nilalabas niyang volts. Nagiging na lang siya, baka, baka 10 volts na lang, or less than pa, no, na volts yung binibigay niya. Kaya, mahalaga na i-check yung supply muna din para ma-sure ka doon sa pagpapalit mo ng rectifier regulator mo. Okay? Para walang aberya. Alright? So, ayun lang mga kabisik. So, marami tayong mag-uusapan tungkol sa motorcycle. So, please like and share our videos, and please subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel. At maraming salamat para sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating munting channel. So, let us grow together, at maraming salamat po mga kabisik. God bless everyone.